Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, ito ngang si Bato na siyang TNT ngayon sa sariling bansa natin sa Pilipinas. No, TNT means takot na takot. Pero binibigyan po siya ng pag-asa ng kanyang abogado, lalong-lalo na itong si Attorney Israelito Torion. Okay, kasi may sinabi po si Torion na hoy, kayo dyan na nagmamadali, ikaw Tokis, nagmamadali kang ibigay si Bato sa ICC. Antay ka muna. Parang meron pang pag-asa ang aking kliyente. Ganun po ba? Sige, tingnan natin. At ganun din po, itong grupo po ng mga progressive group sa Kongreso, sa House of Representatives, meron pong ipinasang landmark bill. Bill pa lang po yan. Mukhang gusto nila itong maipasa. At si De Lima po, meron pong hamon kay Speaker Faustino D. Dapat gampanan mo yan, Faustino D, otherwise wala, isa ka ring trapo. Dapat maganap yan. Okay? So shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, unahin muna natin itong si Senator Bato na kung saan no show. Baka yan, magpapakita lang yan. Mamaya siguro, siguro ngayon, Friday sa Pilipinas. Siguro, a-attend na yan sa Senado kasi Friday na diba? After that, weekend na, bakasyon na naman siya. Isang araw lang siyang nagtrabaho sa loob ng 5 araw. No? Sayang po ang pasahod sa taong iyan. No? Inuna ang sariling kapakanan. Takot na takot sa sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na meron ngang kopya si Boyeng Rimulya ng kanyang unofficial ICC warrant of arrest. Nataranta po ang tumbong ni Bato, yung katapangan niya na duwag. Pinagtatawanan nga po siya nila De Lima at yung mga ibang dilawan na akala nila si Bato ay matapang. Si Bato ay haharap sa anuman. Ay yung pala, duwag na duwag. Yung pala, bunganga lang. Sabi ni De Lima matapang ka lang pala sa bunganga, sa laway. Pero sa totoo, wala, urong bayag ka. Nagtatago ka na. Hindi tulad ni De Lima. Sumuko, nagpakulong, hinarap, hindi nagtago sa Senado. Ikaw, tumakbo ka pa sa Supreme Court, nanghihingi ka ng TRO. Ay, takot na takot mga kababayan. Yan yung makikita nyo na puro lang, asta lang. Puro forma lang pala si Bato. Dapat hindi Bato ang tawag sa'yo Softy. Dapat ang tawag sa'yo chicken Chicken. Ngayon, yung lawyer niya, na si Israelito Torion, ay binibigyan siya ng pag-asa. Bakit? Diyan po sa balita ng Abante, Bato de la Rosa, hindi pwedeng isuko sa ICC, sabi ng lawyer. Iginiit ng abogado ni Bato, ni Chicken Bato, na hindi pwedeng gamitin ng pamahalaan ang lokal na batas para isuko ang senador sa ICC. No? Ayon kay Torion, hindi nyo pwedeng gamitin ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide at other crimes against humanity ay hindi self-executing dahil wala pa daw itong yung batas daw na yon ay wala pang kaya hindi pwedeng magamit kay Bato. Yang Republic Act 9851 o yung tinatawag na Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and other crimes, dahil wala pa daw tong implementing rules and regulations. Ang talino talaga ni Torion. Na nagtatakda kung paano isasakatuparan ang pagsuko sa isang international tribunal. Yan po ang ginamit ng DOJ para po isurrender si Digong sa ICC. Sariling batas natin yan.
So sinasabi ni Torion, walang kwenta yung batas na yan kasi walang implementing rules and regulations. Ha? Ayun, gamit na siya nun. Ayon daw sa Section 17 ng batas na yan, maaaring isuko o i-extradite ang isang tao, o ikaw na nagsabi, maaaring isuko o i-extradite. So pwedeng mamili ang gobyerno. I-extradite natin, mahabang proseso yan. Sabi ng mga abogado, mahabang proseso yan kasi may bago pong patakaran na nilabas ang Supreme Court. Paano i-extradite yung isang Filipino citizen doon sa extraditing state, sa requesting state. So ang pinakamabilis ay isuko. O ikaw na nagsabi, Torion, isuko o i-extradite. Ano yung isuko? I-surrender. Ha? So, ang ginawa kay Digong, isinuko. Diba? Isinurrender, hindi in-extradite. Alinsunod sa umiral na extradition laws. Oh, teka muna. Bakit ka gagamit ng extradition laws? Eh, isusuko nga eh. Hindi mo naman i-extradite eh. Di ba? Grabe ka naman, Torion. Until the government properly enact clear implementing rules, identifies the appropriate judicial forum, and reestablishment a valid treaty basis, Section 17 of RA 9851 remains merely a declaratory, a statement of policy, not a self-executing source of power. Well, it depends on the government. If the government decided we will implement this 9851 by means of surrender, then get him. Diba? Oh, kaya wala, Torion. Kahit na ano pang daldal mo dyan, para ka lang si Kaufman. Siyempre, abogado, you have to fight for your client. Protektahan mo ang kliyente mo. Gagamitin mo lahat. You can twist all the law that you want to twist. Pero ang katotohanan dito, the day for reckoning to Bato to join his Tatay Dugong na karton sa ICC, mangyayari't mangyayari yan. Kung nag-decide ang gobyerno na isurrender si Digong, then he must be surrendered. Sabi niya naman yan eh, para naman may kasama yung tatay niya. O, ngayon, kung isusurrender si Digong, nagtagumpay ang gobyerno, malamang si Robin Padilla sasama po yan. Si Robin Padilla na isang tunay na lalaki, may bayag. Ha? Pag sinabi niya noon, na pag si Senator Bato ay pinunta sa ICC, isama nyo na rin po ako. O therefore, isama nyo na rin po si Robin. Kailangan pag sumakay ng jet stream si Bato, kasama ang ICC, kasama ang Interpol, kasama dun si Robin. Pakulong nyo rin si Robin para mabawasan tayo ng mga Duterte senators. Hayahay tayo pag wala ng Duterte senators. Okay? So yan po nagbibigay ng pag-asa ang lawyer ni Digong, ay ni Bato, parang si Kaufman lang kay Digong. Pero lagi namang talunan. Okay? Next, mga kababayan, Ito po, Itong sinasabi nilang anti-political dynasty. Ito pong makabayang group sa House of Representatives ay nag-file ng anti-political dynasty bill. Meron din diyang inihain na bill para po sa creation ng Independent Commission for Infrastructure. Yan po yung katulad ng ICI, pero magiging batas na siya. Hindi na po siya executive order. So may powers na ito kung sakasakali. Pero ang mahalaga, mga kababayan, dapat mauna ang anti-dynasty bill, mga kababayan. Napakaganda nitong bill na ito. Ang mga nag-akda ng batas na yan, ito po, ano bang bill nila dito? House bill pa lang, pagdidibatihan pa to sa plenaryo ng House of Representatives. Dapat may kaagipat itong batas o bill sa Senado. Alam ko si Robin Padilla isa yan. And I believe si Grace po, wala na po si Grace po Baka i-take up ni Loren Legarda. O si Erwin Tulfo. Ang Erwin Tulfo, I think he's up for he's not pessimistic but optimistic siya. Pro anti-dynasty bill siya. So dapat i-take up niya yan. House Bill number 5905 or known as Anti-Political Dynasty Act na layuning buwagin
ang political dynasty sa bansa. Ang nilalaman po, isa sa mga nilalaman ng House Bill na ito sa Section 4, itong maganda. Hindi papayagan ang pagtakbo o paghawak ng local o national position ng isang incumbent elective official hanggang 4th degree of consanguinity. Hanggang 4th degree ng kamag-anak mo. Hindi pwede. Or affinity. Ito'y maliban na lamang kung magtatapos na ang termino ng incumbent elected official sa kaparehong election year. Hindi rin papayagan ang immediate succession ng isang individual sa isang incumbent elected official hanggat 4th degree of consanguinity or affinity. Layon ding ipagbawal sa ilalim nito ang paghalal ng sabay sa dalawa o higit pang magkamag-anak. Correct. Bawal yun. Pare-pareho kayo nagpatakbuhan. Tama na po. Ako po, even though na ito ay mga makabayang black tulad ni Sidenya, Representative Sendenya, Representative Jokno, si Representative Dada Kiram Ismula, at si Representative Kaka Bagaw, silang apat. Ako po, mag-a-agree ako dito. Tama na po ang political dynasty. This is so much. Dahil sila, pag may mali, katarantaduhan yung kamag-anak nila, nasa pwesto sila, mahirapan kang mag-imbestiga. Power play po itong mga to . Nagiging Diyos sila. Ang tawag na nila, you are become lords of that particular province o yung nasasakupan mo. Kayo-kayo na lang. Wala na. Pagkatapos nung tatay maging mayor, tapos na siya, termino niya, naka 3 terms na siya, o yung asawa naman. Katapos ng asawa, yung anak naman, o di kaya sila na lang nandun. Mayor, vice mayor, councilor, sila. Bawal yun. Hindi pwede. Hindi pwedeng maghari-hari ang isang pamilya sa iisang lugar. Tama na po yan. Ibasura yan. Ibasura yung mga political dynasty niyan. It should be right time. Magkaroon na tayo ng anti-political dynasty kasi yan ang isa sa mga sumisira. Sila takpanan, sila korupsyon. Tama lang yan. Dapat pag may ganyan magpupumilit, may kaukulang parusa. Perpetual disqualification. PD. Yan ang dapat. Tapos may pagkakakulong ng ilan? 5 hanggang 10 taon. Oo, 1 dekada. Tama yan. Mahigpit na parusa dapat, Yung mga, agree ako dyan. Para tama na. Sobre. Mas kinatamaan pa ang Marcos dyan o sino mang mga sinusuportahan natin. Wala akong pakialam. Marcos, isa lang. Tapos ang termino, pagpatapos na termino niya, then, so be it. Yun naman nasasabi. Hindi rin pwedeng tumakbo ng sabay-sabay. Di ba? Hindi pwede yun. Kailangan isa-isa lang. Tangina ninyo, nakakagigil kayo. At sinabi rin ni De Lima, meron din dyan yung Independent Commission for Infrastructure sa Senado. Inakda po yan ni Senator Soto. At I think si De Lima mag-take up niyan sa House of Representatives. Tama yan. Bigyan nyo ng malakas na power yan kasi ngayon po wala pong contempt power, walang hold departure power ang ICI ngayon. Wala po. O dapat gawin ng batas para magkaroon ng totoong power. At sabi ni De Lima kay Representative Faustino D na siyang Speaker of the House, i-take up mo yan. Sinabi kasi ni Speaker D na uunahin nila yung 2 House Bill na yan. Tama yan. Lalong-lalo na ang anti-political dynasty bill. Tama po yan, agree po ako. Kaya sabi ni De Lima, I will hold you sa account na yan. Pananagutin kita pag hindi mo yan binagsak sa floor immediately. Okay? So yan ang promise kasi ni Speaker D. Iti-take up yan as soon as possible. Dapat bago mag-Christmas break, bago kayo mag-adjournment ng holiday, tinake up nyo na yan. Para at least nasimulan na, di ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.